Alam nyo ba na ang salitang pencil mismo ay nagmula sa Old French na salitang pincel na nangangahulugang maliit na brush? Ito ay may katuturan dahil noong gitnang panahon, gumagamit ang mga artist ng pinong mga brush para sa pagguhit. Kapansin-pansin, ang maling pagkakakilanlan ng graphite bilang lead ay humantong sa mga unang pangalan tulad ng plumbago o black lead. Kahit na alam na natin ngayon ang totoo, ang terminong lead para sa lapis ay nananatili pa rin. Mula sa prehistorikong Crayola hanggang sa pocket rocket. Ngayon, tatalakayin natin ang mundo ng mga lapis, ang mga tahimik na bayani ng mga drawer ng mesa. Pero hindi ito ang lumang libro ng lola mo. Pag-uusapan natin ang mga maling pagkakakilanlan, mga digmaan ni Napoleon, at ang mga mapanlikhang utak na nagbago ng isang tipak ng bato tungo sa isang bayani ng pagsusulat. Ang kalituhan sa graphite, hindi ito lead, mga kaibigan. Nagsisimula ang kwento noong 1500s sa isang kaso ng maling pagkakakilanlan na mas wilder pa sa isang Netflix documentary. Natuklasan ng mga tao sa Inglaterra ang madilim, malutong na bagay at inisip, "Uy, mukhang lead ito." Balita, hindi ito lead, kundi graphite, isang kakaibang uri ng bato na gawa sa carbon. Parang party foul para sa mga alkimista saan man. Sa kabila ng kalituhan, napagtanto agad ng mga tao sa Europa na ang pekeng lead na ito ay maganda para mag-iwan ng mga mensahe sa mga tupa. Mukhang kailangan din ng mga tupa ng to-do list, di ba? Pero isipin mong sumusulat gamit ang isang tipak ng bato. Hindi ito komportable. Dito pumasok ang mapanlikhang mga tao noon na binalot ang graphite sa kung anong mahahanap nila, parang prehistorikong Crayola na may commitment issues. Ang panahon ng kahoy, nang maging sikat ang lapis. Buti na lang, ilang matatalinong Italian noong 1500s ay may mas magandang ideya, ang kahoy na pambalot. Isang malaking pagbabago ito, kahit na ang unang disenyo nila ay mukhang chunky crayon na kumain ng sobrang slim gems. Pero hey, ang progreso ay nagsisimula sa maliliit na hakbang, o sa kasong ito, malalaking hakbang na gawa sa kahoy. Pumasok si Napoleon dahil kailangan ng drama. Lumundag tayo sa huling bahagi ng 1700s at narito si Napoleon Bonaparte, ang pinakamaikling emperador ng kasaysayan na may pinakamalaking pangangailangan sa gamit pang opisina. Sa panahon ng kanyang mga digmaan, nahirapan ang France na makakuha ng magandang graphite. Dito pumasok ang isang French scientist na si Nicolas Jacques Conté na parang si MacGyver ng mga lapis upang magligtas. Nadiskubre ni Conté ang paraan ng paghalo ng graphite sa clay at pag-bake nito sa hurno. Ito'y lumikha ng mas matibay at mas madaling kontrolin na core, yung hindi mababali sa tuwing susubukan mong magsulat ng love letter. Bonus points kay Conté. Nadiskubre rin niya na ang iba't ibang ratio ng clay at graphite ay nagre-resulta sa mas malambot or mas matigas na mga lapis na nagbibigay sa atin ng HBs at iba pang mga variant na pinahahalagahan natin ngayon. Ang modernong kababalaghan ginawa sa isang kamanghamanghang paraan. Kaya, paano ba ginagawa ang mga pocket rocket na ito? Nagsisimula ang lahat sa durog na graphite, hinaluan ng clay sa tamang proporsyon, parang maliit na culinary masterpiece. Pagkatapos, ang halo ay pinipindot sa manipis na mga rod at pinibake hanggang sa ito'y maging matigas. Sumunod ang masayang bahagi, ang paggawa ng miniature log cabin para sa graphite core sa loob ng manipis na mga kahoy na slat. Isipin mo ang mga maliliit na lagari at martilyo. Mas exciting pa ito kaysa sa inaakala mo. Ang kahoy ay dinidikit, hinuhugis, at pagkatapos ay pinapaganda ng fancy coat ng pintura at isang maliit na pambura, ang pamana ng lapis. Sa susunod na pupulutin mo ang isang lapis, tandaan ang wild ride na dinaanan nito mula sa maling pagkakakilanlan hanggang sa pagiging pocket-sized na kasama sa pagsusulat. Maaaring simple lang ang mga lapis, pero sila ay patunay ng katalinuhan ng tao at ang walang katapusang paghahanap ng mas mabuting paraan upang mag-iwan ng marka sa mundo o kahit man lang isulat ang listahan ng pamimili.
Ngayon, magpatuloy ka at lupigin ang susunod na pagsusulit sa math o magdoodle lang ng mga nakakatawang mukha. Lahat salamat sa kapangyarihan ng mapagkumbaba, ngunit nakakagulat na dramatic na lapis.